So if you've heard of Jesus, you probably know about one of his famous teachings called the Golden Rule. Do to others what you would want them to do to you. And this, actually, is a restatement of something else that Jesus said, that the meaning of life is to love God and love your neighbor as yourself. Now, that's really beautiful, but what does he mean exactly by the word love? It's an unclear word in English, because you can love your mom and you can love pizza. And if the word love means the same thing in both of those cases, your mom's gonna feel real bad. So what did Jesus mean in his language? Well, first of all, this love your neighbor phrase is a quotation from the Hebrew scriptures, where the word for love is ahava. However, the language Jesus spoke and taught in from day to day, it was a cousin language of Hebrew, that is Aramaic, in which the word for love is rachma. But then, as Jesus' followers spread his teachings around the world, they translated them into Greek, using the word agape. But here's what's fascinating. The earliest followers of Jesus, who wrote the books of the New Testament in Greek, they didn't learn the meaning of agape by looking it up in ancient dictionaries. Rather, they looked to the teachings of Jesus and the story of his life to redefine their very concept of love. So one time, Jesus was asked about the most important command in the Jewish scriptures. And he first quoted from the ancient prayer in the Torah called the Shema. Love the Lord your God with all of your heart. So love for God is the most important thing. But then Jesus quickly followed up by saying another command from the Torah was also the most important, to love your neighbor as yourself. So which is the most important, loving God or loving your neighbor? Jesus' answer is yes. To ask the question means you don't get his point. For Jesus, they are two sides of the same coin. Your love for God will be expressed by your love for people, and vice versa, they're inseparable. And so this makes it clear that for Jesus, agape love is not primarily a feeling for someone else that happens to you, like our phrase, I fell in love. For Jesus, love is action. It's a choice that you make to seek the well-being of people other than yourself. Jesus also went on to teach that genuine love for God and others means seeking people's well-being without expecting anything in return, especially from people who are in difficult situations who can't repay you even if they wanted to. According to Jesus, this kind of generous love reflects the very heartbeat of God. And he took this even further. Jesus said that the ultimate standard of authentic love is how well you treat the person that you can't stand. Or in his words, you shall love your enemy and do good to them, expecting nothing in return. For Jesus, this kind of enemy-embracing love imitates the very character of God himself. Now, we wouldn't be talking about Jesus still today if he had only said things like love your enemy. This is how he actually lived. Jesus was constantly helping and serving the people around him in very practical and tangible ways. And he consistently moved towards poor and hurting people who couldn't benefit him in return. He showed love for the forgotten ones, the people who usually fall through the cracks. And when Jesus eventually marched into Jerusalem, he made himself an enemy of the leaders of his people by accusing them of hypocrisy and corruption. But then instead of attacking his enemies to overthrow them, he allowed them to kill him. Jesus died for the selfishness and corruption of his enemies because he loved them. After Easter morning, Jesus and then his followers claimed that it was the power of God's love for the world that was revealed in Jesus' life, death, and resurrection. As the Apostle Paul put it, God demonstrated his own agape for us in this: while we were still sinners, the Messiah died for us. Or in the words of the Apostle John, God's own agape was revealed when he sent his one and only Son into the world so that through him we could have life. And for John, then, this leads naturally to the conclusion, beloved ones, if that's how God has loved us, then we ought to show love for one another. So Christian faith involves trusting that at the center of the universe is a being overflowing with love for his world, which means that the purpose of human existence is to receive this love that has come to us in Jesus and then to give it back out to others, creating an ecosystem of others-focused, self-giving love. And that's the New Testament meaning of agape love.
Tayo manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, tunay na dakila kayo, wala kayong kapantay. Dakila kayo, Panginoon, sapagkat sino nga ang makaiibig sa aming mga tao, kundi kayo lamang. Pinadama mo ang pag-ibig mo sa amin, makasalanan pa lang kami, nang ibinigay mo ang anak mong si Jesus na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kahanga-hanga ang pag-ibig mo, bagamat hindi kami karapat-dapat. Hindi kami karapat-dapat ni isang kusing, ni katiting na pagpapala. Pero inibig mo kami. You loved us at our worst, Panginoon. Dakila ang pag-ibig mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo bumabago sa amin. Dakilang Ama. Kaya naririto kami. Inuuna ka namin sa aming buhay. Sumusunod kami sa inyong mga banal na salita. Dahil mahal namin kayo. Panginoon, hayaan mo po na mag-umapaw ang pag-ibig mong ito sa aming mga puso. Dahil kayong unang umibig sa amin. Amang Diyos, salamat po. May padama namin ang pag-ibig mong ito. Mag-umapaw sa aming buhay. Abutin ang mga hindi, lalo na mga hindi kaibig-ibig. Panginoon, tulungan mo kami na ang pag-ibig mong ito ay hindi humihingi ng kapalit. Tunay po, Panginoon, puspusin mo kami ng pag-ibig mo. Magkaroon kami ng malalim na kapahayagan kung gaano kalalim, kung gaano kataas, kung gaano kahaba ang pag-ibig mong ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, sa aming puso. Salamat po, Amang Diyos, Lord God, na may ibig namin, Panginoon, ng lahat ng tao, maski ang aming mga kamag-anak, aming mga kapatiran, aming mga kapitbahay, dahil Ikaw, Panginoon, ang umiibig sa pamamagitan namin. At Panginoon, pinapadama namin ang pag-ibig namin sa iyo dahil kayo ang unang umibig sa amin. Amang Diyos, salamat po. Salamat po sa biyaya mong ito sa aming buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Na binigyan mo kami ng kakayanan, ng abilidad na ibigin namin ng lahat ng tao. At tunay nga, Panginoon, inihandog namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng kaluwalhatian. Sa aming pagtitipon, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. At lalong mag-umapaw ang pag-ibig mo sa aming mga buhay. Baguhin mo kami, Panginoon, from glory to glory, from faith to faith, from strength to strength, Panginoon. Lord God, tinitiwala po namin ang aming mga buhay sa inyo, Panginoon. Puspusin mo kami ng banal mong Espiritu sa aming pakikinig ng mga banal mong salita. Tumimo ng malalim ang mga salita mo po na aming mapapakinggan at tanggapin namin, Panginoon, sa aming mga mapagkumbabang puso ang mga salita mo po. Lord God, upang ito'y mamunga, hindi lamang tig-30, tig-60, kundi tig-100 ang uhay, Panginoon, sa aming mga buhay. Amang Diyos, tinitiwala po namin ang oras na ito sa inyo. Pagpalain mo po, Panginoon, pinagpapala ka namin at binibigay namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba. Dahil walang karapat-dapat na Diyos, wala kayong katulad, wala kayong kaparis. Kayo lamang ang banal, kayo lamang ang matuwid, kayo lamang ang mabait, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon. Tinitiwala po namin sa inyo ang aming mga buhay. Lord God, salamat po, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen at Amen. Makaupo na po tayo. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa araw na to. At may pahayag ko ang mensahe ng Panginoon sa lahat sa atin. Nakahanda na ba tayo? Amen po. Alam mo, ang salita ng Diyos hindi babalik sa Kanya na hindi ginaganap ang Kanyang kalooban. Binabantayan ng Diyos ang Kanyang salita na ganapin ito ang nais ng Panginoon. Amen po. Kaya makinig po tayo mabuti. Bagamat wala tayong PowerPoint, may mga Bible tayo, di ba? May mga Bible tayo na binubuklat. Alam nga naman, patubuan natin ng talabay yung mga Bible natin. Di ba? Marami mga Kristiyano, binubuksan lang ang Bible nila kapag araw ng linggo. Pero mula Lunes hanggang Sabado, nandun na alikabukan ng Bible nila.
Hindi tayo ganon. Sabihin mo sa katabi mo, salamat hindi ka ganon. Amen. Okay, handa na ba tayo? Purihin ang Panginoon. Ang nais kong daling mensahe ngayon ay the greatest love of all. Naku, parang awit, ano? Awit ni George Benson. The greatest love of all. 2 days ago, we celebrated one of the most expensive events that the world celebrated. Pinakamahal, isa sa pinakamahal na pagdiriwang na sineselebrate ng mundo. Ano yun? February 14, Valentine's Day. Sabi sa Google, sinerge ko sa Google, noong 2024 alone, Americans spent $25.8 billion. Napakalaki. For an event which has no meaning at all. Wala namang katuturan, wala namang kahulugan. Hindi naman Kristiyanong event ito eh. Hindi naman tayo inutusan ng Panginoon na i-celebrate ang Valentine's Day. Sa totoo lang, ang pagano pinagmulan nito, Lupercalia. Sabihin natin, Lupercalia. Ito'y paganong pagdiriwang ng mga Romano. Imagine ninyo, $25.8 billion para sa isang pagdiriwang na wala namang kahulugan. Maaari siguro kaya dumastos na malaki dahil sa mga bulaklak, sa mga cards, sa mga candies, chocolates, at kung ano-ano pa. Mga message sa cellphone. Imagine ninyo, spending so much for something which have no value at all. Wala namang halaga. Alam mo, mga tao ngayon, bago ko sabihin yon, most people say that Valentine's Day is a celebration of love. Di ba sinasabi ng mga tao? Pinagdiriwang natin ang pag-ibig. Pero anong uri ng pag-ibig ito? Ito ba yung sinasabing pag-ibig sa Biblia na dapat nating i-celebrate? People today are ignorant about the kind of love that is based on the Bible. Ignorante yung mga tao sa klase ng pag-ibig, sa uri ng pag-ibig na sinasabi sa Biblia. Even some Christians are deceived. Maging mga Kristiyano, mga born again, ay nadadaya. Marami ako naririnig ng mga churches, sumasabay sila sa pagdiriwang nito. Even some Christians are deceived that they follow the ways of this world. Nakikipag-compromise, ano bang compromise sa Tagalog? Nakikiayon sa takbo ng mundong ito. That is why you cannot distinguish true believers from unbelievers. Hindi mo makilala kung sino tunay na mananampalataya sa hindi mananampalataya. Dahil sabi nga ng Panginoon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito at magbago na kayo ng inyong pag-iisip upang malaman ninyo kung anong nakalulugod, ganap at mabuti na kalooban ng Diyos. Now, what kind of love does the Bible say that we have to celebrate? Anong uri ng pag-ibig ang sinabi ng Biblia na ating ipagdiwang? There are many definitions of love as we study the original scriptures. Maraming mga kahulugan ang love pag pinag-aralan natin ang original scriptures. There are 7 major definitions, mga major na kahulugan ng love sa Greek language. Kasi ang bagong tipan nasulat sa Griego. Kung gusto nating malaman ang original na pagkakasulat, ang original na kahulugan ng Biblia, tingnan natin sa Griego. Hindi naman nasulat sa English Griego. Tingnan natin sa original language of the New Testament. Okay? Nandiyan ba kayo? Okay. So, i-define natin ang love ayon sa Biblia. Iba't ibang uri ng pag-ibig ayon sa Biblia. Number 1, yung tinatawag na eros. Ano ang eros? It is sexual or romantic love. This is the root word for erotic. Doon natin kinuha yung salitang erotic. Ito yung kalimitang pag-ibig na mapapanood natin sa mga drama-rama tuwing hapon, sa television, sa GMA 7, sa Kapamilya 5.
Eros. Ito yung, sa totoo lang, February 14 ay sineselebrate ang Eros love. Puro sexual, romantic love. Hindi ba? Tuwing February 14, puno ang mga hotel. Puno ang mga motel. Malaking kita ng mga hotel. Ang susunod na define na definition ng love sa New Testament ay yung tinatawag na phileo. Ano ang phileo? It is deep friendship or brotherly love. Yung parang pagmamahal sa kaibigan na para bang kapatid mo. Yun ang phileo. Sabihin natin phileo. Okay. Anong susunod na definition ng pag-ibig sa Griego? Storge. Ibig sabihin ng storge, family love or natural affection between a parent and a child. Ito yung pagmamahal na magulang sa anak niya o pagmamahal ng anak sa magulang. Ang tawag doon, storge. Okay. Ang susunod na pagmamahal na love na sinasabi sa Biblia, yung pilautia. Pilautia, it is the love of self, pagmamahal sa sarili. Gusto kong bigyan ng liwanag ito. Alam mo, kung mahal mo sarili mo, halimbawa, umiinom ka ng vitamins, iniingatan mo ang kalusugan mo. Dahil gusto mo maglingkod sa Panginoon para sa kaluwalhatian ng Panginoon, hindi masama yun. Yung pagmamahal sa sarili. Pero kung pagmamahal mo sa sarili, parang umiikot ang mundo sa iyo. Gusto mo na ibig sabihin lahat ng tao, ibig sabihin lahat ng tao ikaw ay, halimbawa, yung parang ang mundo mo umiikot lang sa iyo. Napaka-sakim mo. Napaka-selfish mo. Ibig sabihin, yun na masama. Ang tawag doon ay philautia. Nausundan niyo ako? Ang sumunod na pag-ibig sa Biblia, ayon sa Griego, ay philargyria. Anong philargyria? Ito'y pag-ibig sa salapi. Itinuro ko nung isang linggo. Pag inibig mo ang salapi, hindi mo ibigin ang Diyos. Ang Diyosin mo yung salapi mo. Ito'y philargyria ang tawag. Ang susunod na pag-ibig na dinefine sa Griego ay mania. Ibig sabihin, obsessive love that is not really love at all. Hindi naman talaga pag-ibig ito. Nung isang araw, pinalabas sa GMA 7, may isang may isang influencer sa internet na siya'y binugbog ng kanyang boyfriend. Inuntog yung kanyang muka sa kotse, sa bintana ng kotse, duguan ng kanyang muka dahil nagsiselos ang boyfriend niya. Makatingin lang daw siya sa ibang lalaki, nagsiselos na. Ang tawag doon ay mania. Doon natin kinuha yung word na maniac. Doon natin kinuha yung word na maniakis. Then the last definition ng love sa Biblia ay agape. Sabihin natin agape. Ano agape? Agape is unconditional love or love for everyone. Ibig sabihin ito yung pag-ibig na walang kondisyon. Hindi ba ang pag-ibig ng sanlibutan, pag maganda ka, mahal kita. Pag gumagawa mo ako na mabuti, mahal kita. Pag maganda nakikita ko sa iyo, mahal kita. Pero ang pag-ibig na ito, unconditional, walang kondisyon na hinahanap. It is selfless love. Hindi niya mahal ang kanyang sarili, kundi minamahal niyang iba. Love that is motivated for the good of others. Ito yung pag-ibig na ang nagbuudyok sa kanya ay ang kapakanan ng ibang tao. Love that is willing to sacrifice itself without expecting anything in return. Ito yung pag-ibig na handang magsakripisyo at hindi nag-expect ng kapalit. It is the love of God for humanity. Ang tawag dito ay agape, ang pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan.
This is the highest form of love. Ito yung pinakamataas na uri ng pag-ibig. Sabihin natin, agape. This is the kind of love that the Bible celebrates. Ito ang sinasabi ng Biblia na ipagdiwang natin ang pag-ibig na ito. This is the greatest love of all. Ito ang pinakadakilang pag-ibig sa lahat. Amen? This is the greatest love of all. Why? Naalala ko yung sabi ni George Benson The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. Mali na. Alam mo, sanlibutan talagang kinukondisyon ng mga isip natin. Pero ang pinakamataas na pag-ibig ay ang agape. Ito ang dapat sumapuso natin. Now, merong 7 katotohanan na tayo mga Kristiyano ay dapat nating malaman tungkol sa pag-ibig na ito, na agape. 7 katotohanan na dapat nating malaman. Kung may mga ballpen kayo, isulat ninyo. 7 katotohanan na dapat nating malaman tungkol sa agape. Kasi maraming Kristiyano hindi nila alam yung tungkol dito sa agape. Paano ba ito nagmumula? Saan ba ito galing? Paano ko magkakaroon nito? Okay. So makinig kayo. Unang puntos natin, ang pag-ibig na ito ay sa Diyos lamang nagmumula. Sa Diyos lamang nagmumula. Sa unang 1 chapter 4, verses 7 to 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Kanino nagmumula? Kanino nagmumula? Sa Diyos, mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Kapag umiibig tayo ng agape, tayo ay anak ng Diyos at kilala natin ang Diyos, may relasyon tayo sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kanino nagmula ang pag-ibig? Sa Diyos. The word love here is translated agape in Greek. Ang ginamit na salita dito na pag-ibig ay agape. If God is love, then this kind of love comes only from Him, not from anyone else. Hindi galing kay Birheng Maria. Hindi galing sa mga santo o santa. Hindi galing sa mga relihiyon. Walang makakapagbigay nito ng uri ng pag-ibig na ito, kundi ang Diyos lamang. Naintindihan nyo? Ang Diyos lang makakapagbigay ng ganitong pag-ibig. So, unang-una, ang pag-ibig na ito ay sa Diyos lamang nagmumula. Amen. Ikalawa, ang pag-ibig na ito ay hindi kaya o imposibleng i-produce ng sino mang tao. Hindi natin mapoproduce ang pag-ibig na ito kahit magtatatarang ka, kahit mag-iiyak ka, kahit na manalangin ka, kahit mag-fasting ka, kahit ano pang gawin mo. Ang pag-ibig na ito ay hindi kaya o imposibleng i-produce ng sino mang tao. Imposible. Sabihin natin, imposible. Sabi sa Mateo 7, chapter 7, verses 16 to 18, mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? O ang igos sa matinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno, at hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Isinalarawan ni Jesus na ang bawat tao na isinilang dito sa mundong ibabaw ay masamang puno. Lahat tayo ay masamang puno. Ang pinagmula natin ay masamang ugat. Dahil galing sa masamang ugat na walang iba kundi si Adan. Galing tayo kay Adan. Sabi sa Roma chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Kung lahat tayo nagkasala, wala tayong pag-ibig. Dahil masamang puno tayo, hindi tayo makakapag-produce ng pag-ibig. Galing tayo sa masamang ugat.
lahat ng tao dito sa mundo, masamang puno. Naintindihan nyo? Walang mabait. Walang may pag-ibig. Kaya nakita nyo, sineselebrate na sanlibutan yung Valentine's, hindi tunay na pag-ibig. Pag-ibig na makalaman. Dahil sa Diyos lang nagmumula ang tunay na pag-ibig. Ikatlo, I hope na madali ko lang matapos ang sermon na ito. Pakinggan nyo ito. Ang pag-ibig na ito ay nagmumula lamang sa biyaya ng Diyos. Grace ng Diyos. Hindi dahil naging mabait ka, hindi dahil naging banal ka, hindi naging masunurin ka, kaya binigay sa iyo ang pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ay nagmumula lamang sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinubuhos ng Diyos sa ating mga puso kapag tayo ay nagtiwala o umangkas kay Kristo para maligtas. Kapag wala sa iyong Holy Spirit, wala kang pag-ibig. Dahil ang Holy Spirit ay may dala ng pag-ibig. Amen? Sabihin natin lahat, ang Holy Spirit ang may dala ng pag-ibig. Kaya pag walang Holy Spirit sa iyo, wala kang pag-ibig. Kahit anong gawin mo, imposible talaga. Sabi ng Romans chapter 5, verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Nakita nyo? Ang sino mang magtiwala kay Kristo para sa kanyang kaligtasan. Halimbawa, nagtiwala ka kay Kristo na siya'y namatay dahil sa iyo. Siya'y nabuhay maguli. Siya'y namatay at nabuhay maguli para ikaw'y mapawalang sala. Halimbawa, nagtiwala ka doon sa mensaheng yon. Ay tinanggap ang Holy Spirit. At pagtanggap ng Holy Spirit, ibinuhos sa kanyang puso ang pag-ibig ng Diyos. Nung tinanggap natin ang Holy Spirit, nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung sinasabi mo na nasa yung Holy Spirit, pero hindi ka umiibig, kalokohan yun. Taliwas yun. Dahil ang Holy Spirit is the Spirit of grace. Kaya tinatanggap natin ang pag-ibig by grace. Dahil sa kakandahang loob ng Diyos. Naiintindihan nyo? Ganon din ang pag-ibig ng Diyos by grace natin. Hindi dahil sa mabubuting gawa. Hindi dahil nag-fasting ka, hindi dahil naging mabait ka, hindi dahil naging banal ka. Kundi, nung tinanggap mo si Kristo, nagtiwala ka kay Kristo para sa iyong kaligtasan, tinanggap mo ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay Spirit of grace. Kaya ang Holy Spirit ay Spirit na nagdadala ng pag-ibig sa atin. Kapag tinanggap mo ang Holy Spirit, ang sabi ng ibang tao, pag tinanggap mo ang Holy Spirit, ang palatandaan, nag-speaking in tongues ka, nagpo-prophesy ka, hindi. Ang palatandaan na tinanggap mo ang banal na Espiritu, ay iniibig mo ang lahat ng tao. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sabi ng Efeso chapter 1, verse 13, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan. Nang sumampalataya tayo dun sa katotohanan, ano yung katotohanan? Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, binayaran ng kasalanan natin. Siya inilibing at nabuhay maguli. Kapag narinig ninyo ang katotohanan, ang mabuting balita kung paano kayo maliligtas, isa lang naman ang daan para maligtas ang tao eh. Kailangan magtiwala siya sa mabuting balita. Kung hindi ka magtiwala sa mabuting balita, hindi ka maliligtas. Dahil ang kaligtasan ay na kay Kristo lang. Wala sa relihiyon, wala sa mga santo, wala kay Birheng Maria. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, sa pagtitiwala ninyo sa Kanya, sa pag-angkas ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Tayo sa Diyos na, ang Diyos na nagmamay-ari sa atin. Ibibilang ba tayong pag-aari ng Diyos kung walang banal na Espiritu sa atin?
Ibibilang ba tayong pag-aari ng Diyos kung hindi tayo lumalakad sa pag-ibig? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Sana naintindihan ninyo. Kaya ang tao, kahit na anong gawin niya, kapag hindi niya tinanggap ang Holy Spirit sa kanyang buhay, sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Kristo, imposibleng umibig siya. Ibigin ng Diyos unang-una at ibigin ang kapwa-tao. Yun ang katotohanan. Amen po. Okay, sana naintindihan ninyo. Sana may napulot kayo sa araw na to. Ika-4 na puntos. Ang pag-ibig na ito ay kusang lalabas na parang bunga. Sabihin natin kusa. Kusang lalabas. Na parang bunga sa pamamagitan lamang na tayo ay nananatili kay Kristo. Alam mo, may isang Kristiyano ako na-meet. Lagi niya sinasabi, struggle ako palagi eh. Para bang nagpupumiglas palagi siya. Pero alam ninyo, ang bunga ng Espiritu ng pag-ibig ay kusang lumalabas. Hindi ba? Tingnan mo yung sanga ng mangga. Yun bang mangga na prutas nagpupumiglas ba pag lumalabas? Hindi ba't kusang lumalabas ang bunga? Di ba? Walang kahirap-hirap. Sabihin natin, walang kahirap-hirap. Maraming Kristiyano na hirap sila umibig. Hindi nila alam na hindi niloob ng Diyos na nagpupumiglas tayo para lamang magkaroon tayo ng pag-ibig. Sabi sa Galatia chapter 5 verse 22-23, sabalit ang bunga ng Espiritu, yung bunga ng Espiritong tinanggap natin, ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Alam nyo, dito nakikita natin, sinasabi natin 9 na bunga ng Espiritu. Actually, 8 lang ang sinasabing ang bunga ng Espiritu na pag-ibig ay may 8 muka. Isa lang naman ang pag-ibig Dahil sinabi dito bunga, hindi naman sinabi mga bunga. Bunga ng Espiritu. Kaya lang may 8 muka. Kapag may pag-ibig ka, meron kang kagalakan, meron kang kapayapaan, meron kang katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Yun ang makikita sa buhay mo kapag may bunga ka ng Espiritong pag-ibig. Kung paano ang bunga ilalabas na walang kahirap-hirap sa sanga ng isang puno, ganun din ang bunga ng pag-ibig kung tayo ay nananatili kay Kristo. Ang sikreto, manatili tayo kay Kristo. Ang ibig sabihin ng nananatili ay pinagyayaman natin ang ating relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa, pagbubulay-bulay at pakikinig sa mga salita ng Diyos at kinakapamuhay natin ang ating napakinggang mga salita ng Diyos. Kusang lalabas ang bungang ito na walang kahirap-hirap. Sabihin natin, walang kahirap-hirap. Ang dapat lang natin gawin manatili tayo kay Kristo. Maraming mga tao na hindi nananatili kay Kristo Mananalangin tapos hindi mananalangin. May kinig ng salita ng Diyos tapos hindi makikinig ng salita ng Diyos. Walang oras makinig ng salita ng Diyos. Walang oras magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Hindi kinakapamuhay ang napakinggan nilang ng salita ng Diyos. Kaya paano mamumunga? Paano lalabas ang bunga sa atin? Kusa lang ito lumalabas. Parang bunga nga na walang kahirap-hirap. Hindi nagpupumiglas na lumabas ang bunga. Kusang lumalabas ang bunga. Alam nyo, may kwento ko sa inyo. I think that was 2018. Nung yung apo ko, si Jedy, ay paluin dito ng crash helmet. May pumalo ng crash helmet sa kanya, sa ulo niya. At pina-CT scan namin ang aming apo. Salamat naman, wala namang adverse effect sa kanya, wala namang diferensya. Pero sa totoo lang, galit na galit ako nung una. Kaya yung taong yon, sabi ko, plano kong ireklamo sa PNP, ireklamo sa Department of Justice at ireklamo sa NBI. So nagbaranggayan kami.
Alam nyo, pagdating ng time, kinausap ako ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon sa akin eh, hindi mo pa mapatawad ng taong yan. Kung ikaw nga pinatawad ko sa dami ng kasalanang nagawa mo sa akin, hindi mo mapapatawad yung taong yan. Kaya doon din, nagbago ko ng isip. Nung nag-hearing kami sa barangay, sabi ko sa mga lupon, pinatatawad ko na, dinadrop ko na yung kaso na ipinal namin sa kanya. Sabi ko, at pagkatapos, alam niyong ginawa ko? Nilapitan ko yung taong ito. Niyakap ko yung taong ito. Nagulat siya, niyakap ko siya. Sabi ko, pinatatawad na kita kung ano man na nagawa mo sa amin. Hindi ko kayang gawin sa aking sarili yon. Pero kusang lumabas sa akin yon. Sa ating sarili, hindi natin kayang gawin magpatawad sa mga tao na gumawa na masama sa atin. Dahil plano ko talaga, i-demanda siya eh. I-demanda siya ng frustrated homicide dahil doon sa ginawa niya sa aking apo. Pero, hinipo ako ng Panginoon na yung taong yun, imbis na i-demanda ko, ihabla ko, ay niyakap ko sa gitna ng mga lupon. Kaya nagulat yung taong yun. Hindi niya akalain na yakapin ko siya. Amen? Purihin ng Panginoon. Hindi natin kaya sa ating sarili. Lumalabas lang yung walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng pananatili kay Kristo. Sabihin natin, manatili kay Kristo. Hindi tayo po magpupumiglas, hindi kahirap-hirap. Naintindihan nyo ba? Kusang lalabas ang bunga ng pag-ibig sa atin kapag tayo nananatili sa Panginoong Hesus. Sabi nga sa Juan chapter 15 verse 4 to 5, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun na din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siya nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Di ba? Kung tayo hiwalay kay Kristo, hindi tayo makapamunga ng pag-ibig. Wala tayong bunga. Kahit na magtatatarang tayo, magsisigaw tayo, kahit na anong gawin natin, hindi tayo mamumunga. Kahit na magpasting ka pa na magpasting. Pag wala si Kristo sa iyo, hindi ka mamumunga ng pag-ibig. Kaya nakita niyo yung bunga, kusang lumalabas. Hirap na hirap ba? Hirap na hirap ba yung bunga pag lumabas? Walang kahirap-hirap, hindi na pupumiglas. Ganon ang buhay Kristiyano. Sabihin natin, ganon ang buhay Kristiyano. Hindi ka nahihirapan na ipakita yung bunga ng pag-ibig. Ikalima, ang pag-ibig na ito ang nagbibigay kabuluhan, sabihin natin kabuluhan, sa buhay nating mga Kristiyano. Amen. Ano nagbibigay kabuluhan sa buhay nating mga Kristiyano? Yung pag-ibig ng Diyos. Kung walang pag-ibig tayo ng Diyos, walang kabuluhan ng ating buhay. Di ba? Sabi sa unang Korinto, yung ating scripture reading kanina, unang Korinto 13, verse 1 to 3 muna. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o pompyang na kumakalampag. Makinig ka sa kampana maghapon o sa pompyang. May mahihita ka ba? May maganda ka ba makukuha? Marami mga tao na pinagmamalaki nila na nakakapagsalita sila ng wika ng tao at mga anghel. Yung sinasabing makapagsalita ng wika ng anghel, it is an exaggeration of Paul. Wala naman talagang salita ng anghel eh. Huwag kayong mapadaya. Walang salita ng mga anghel. Ito lang ay exaggeration ni Paul.
Kaya makapagsalita ka man, makapag-speaking in tongues ka man, o makapag-preach ka man ng salita ng Diyos, kapag wala kang pag-ibig, baliwala. Sa mata ng Panginoon, zero. Walang kabuluhan. Sa verse 2, kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, may kakayahang mag-prophesy, o manghula, o umunawa sa lahat ng hiwaga, ibig sabihin magkaroon ka ng word of knowledge. Ito yung mga kaloob ng Espiritu. O kung meron man ako ng lahat ng kaalaman, word of wisdom, at ng malaking pananampalataya na anupat nakakapagpalipat ako ng mga bundok. Kung may gift of faith ka, na pinapagaling mo yung mga may sakit, nakakapagpalipat ka ng mga bundok sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong sabi ni Pablo? Ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo paglilingkod sa Diyos ay zero. Not counted. Halimbawa, nagpapaawit ka man, tumutugtog ka man, nagba-Bible study ka, nagbi-preach ka, nangangaral ka, nagtuturo ka. Kapag wala kang pag-ibig, walang kabuluhan yun. Zero yun. Dapat nating tandaan, walang kabuluhan. Sabihin natin lahat, walang kabuluhan. Gusto ba natin yung paglilingkod natin ay may kabuluhan? So, ibig sabihin, laki pa natin ang paglilingkod natin ng pag-ibig ng Diyos. Magkakaroon ng kabuluhan ng paglilingkod natin. At verse 3, kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Tingnan sabi, walang mapapala. Mag-offering ka man na mag-offering, mag-tithes and offering ka. Magbigay ka man ng malaking pera sa simbahan, mag-pledge ka man. Kapag halimbawa, wala kang pag-ibig, wala kang mapapala. Hindi ba? Madalas nating sinasabi sa pulpitong ito, bakit tayo nagbibigay? Dahil mahal natin ang Diyos. Kalakip ng ating pagbibigay, yung pagmamahal natin sa Diyos. Hindi tayo nagbibigay dahil mahal natin ang ating sarili. Kasi maraming tao ngayon kaya nagbibigay, gusto nila mapagpala. Kapag nagbigay sila ng 1,000, gusto nilang pagpalain sila ng Diyos ng 10,000. Hindi pag-ibig sa Diyos yun, pag-ibig sa sarili yun. Di ba? Kaya tayo nagbibigay dahil mahal natin ang Panginoon. Naintindihan nyo? Kaya sabi ni Pablo, walang mapapala, walang kabuluhan. Kapag masigasig ka man sa mga ginagawa mo sa simbahan, kapag masigasig ka man sa mga ginagawa mo sa church, kapag hindi mo iniibig ang Diyos at hindi mo iniibig ang iyong kapwa, hindi mo iniibig ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang iyong kapitbahay, hindi mo iniibig ang mga kasama mo sa trabaho, hindi mo iniibig ang ibang tao, wala kang mapapala, wala kang kabuluhan. Ang paglilingkod mo ay walang kabuluhan. Sabihin natin lahat, walang kabuluhan. Dapat matatak sa isip natin yun. Amen po ba? Sa Galatia chapter 5 verse 6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig. Kung sinasabi natin na tayo may pananampalataya kay Kristo, nakikita sa gawa natin na udyok ng pag-ibig. Hindi doon sa mga panlabas na anyo. Hindi porke mahaba ang buhok mo, mahaba ang damit mo, hindi na mahalaga yun. Kasi may mga gawain na mahalaga sa kanila, mahabang buhok nila, mahaba ang damit nila. Hindi mahalaga yun, sabi ni Pablo. Hindi mahalaga kung isang tao ay tuli o hindi. Noong araw kasi, may mga Judaizers na talagang sinasabi nila mahalaga sa isang tao na tinuli. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga nakikita saan? Hindi dun sa mga panlabas na anyo. Dahil ang Kristiyano, hindi panlabas. Ang Kristiyano ko nasa loob.
Sabi nga, pananampalatayang nakikita sa mga gawang udyok ng pag-ibig. Kung may pananampalataya tayo na sinasabi sa Diyos, ibig sabihin, yung mga gawa natin udyok ng pag-ibig. Magbigay man tayo sa ating kapwa dahil mahal natin ang Diyos. Magbigay man tayo sa mga tao dahil mahal natin ang Diyos. Ano man ang ginagawa natin sa bahay, kung ikaw man halimbawa ay housewife, gumagawa ka sa bahay, nag-aalaga ka ng mga bata, sa Diyos mo ginagawa yon, hindi sa tao. Hindi ba? Gawang udyok ng pag-ibig. Pananampalatayang gawa ng udyok ng pag-ibig. Kung ikaw ay nagtatrabaho, tinuturo ni pastor. Kung ikaw man ay nagtatrabaho sa opisina, ginagawa mo na mabuti ang trabaho mo. Dahil hindi para sa tao, kundi para sa Diyos mo ginagawa. Yun ang katotohanan. Amen. Naintindihan niyo ba? So, pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng pag-ibig. Nagnenegosyo ka man. Kaya ka nagnenegosyo dahil mahal mo kapwa mo, mahal mo ang Diyos. Naalala ko nung araw meron nagpapagasolina ako doon sa may bandang Fairview. Alam mo, yung isang gasolinahan doon, bakit dinudumog ng mga tao yung gasolinahan na yon? Kasi yung may-ari, kapag nagpagasolina ka, nilalapitan niya lahat na nagpapagasolina. Kinakausap niya, kinukumusta niya. Ibig sabihin, mahal niya yung mga nagpapagasolina sa kanya. Hindi lang ang niya kumita ng pera, kundi minamahal niya yung mga tao na nagpapagasolina, yung mga customer niya. Ganun din sa restaurant. Halimbawa may restaurant ka, nagluluto ka, kaya mo sinasarapan yung niluluto mo dahil mahal mo yung tao. Mahal mo ang Diyos, kaya ka sinasarapan mo yung niluluto mo. Hindi lang ang mo, kumita ng pera. Maliwanag ba? Yun ang pag-ibig. Dadako na tayo sa ika-6. Ang pag-ibig na ito ay hindi mapapasa atin maliban na ang Diyos ang unang umibig sa atin. Di ba? Kanina binanggit ni Eliza. Ang pag-ibig na ito hindi mapapasa atin maliban na ang Diyos ang unang umibig sa atin. Sa totoo lang, hindi natin kayang ibigin ng Diyos Ang Diyos ang unang umibig sa atin, kaya natin iniibig siya. At kapag iniibig natin ng Diyos, iniibig din natin ating kapwa. Anong pinakadakilang utos? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, ano pa? At buong isip. Tapos ibigin mo ang iyong kapwa na katulad sa iyong sarili. Kaya pag iniibig mo ang Diyos, iniibig mo rin ang iyong kapwa. Sabi sa unang Juan, chapter 4, verse 19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Maliwanag na hindi tayo makaiibig maliban na ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Alam niyo, may kwento ko doon sa Lumang Tipan. Kaya hindi maintindihan ng mga tao ang mensahe dala-dala ng Panginoong Hesus. Dahil sa Lumang Tipan, sa Old Testament, ang mga tao doon, lalo na yung mga Hudyo, akala nila ang Diyos ay malupit. Pag hindi ka nakasunod sa utos ng Diyos, papatayin ka, paparusahan ka. Pero nung dumating ang Panginoong Hesus, naiba mensahe. Nakita nila na ang Panginoong Hesus ay nagpapatawad maski makasalanan. Pinapatawad. Dahil ang mensahe ng Panginoon, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang Diyos ang unang umibig. Kaya alam ng Diyos na kapag inibig niya ang tao, iibigin siya ng tao. Maliban na ang Diyos ang unang umibig sa tao, hindi kayang ibigin ng tao ang Diyos. Kaya nga, ang mensahe ng Panginoong Hesus lumapit kayo sa akin upang magkaroon kayo ng relasyon sa Ama sa langit. Lumapit kayo sa akin upang magkaroon kayo ng relasyon sa Ama sa langit. Nang sa gayon, madama ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Na ang Diyos ay umiibig sa mga makasalanan. Kahit na marumi ang buhay mo, kahit na maitim ang nakaraan mo, kapag lumapit ka kay Kristo, iibigin ka ng Diyos ng walang hanggang pag-ibig.
I have loved you with an everlasting love. Sa totoo lang, kapag wala si Kristo sa ating buhay, hindi natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Tandaan natin, kapag si Kristo ay nasa ating buhay, mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo, sabi ng Biblia, makasalanan pa lang tayo, namatay na ang Panginoong Yesus sa atin. Ganun ipinadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Hindi na niya inantay na magpakabait tayo dahil hindi natin kaya magpakabait. Hindi natin kaya magpakabuti. Yung pag-ibig ng Diyos ang babago sa ating buhay. Kapag inibig ka ng Diyos, mababago ang buhay mo. Amen po ba? Kaya ang mensahe ng Panginoon iba eh. Taliwas doon sa mga pinangangaral ng mga Pariseo, ng mga eskriba. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya niyang ibigin kahit na sinong tao. Kahit na yung nagkasala. Nakita niyo yung alibugang anak? Yung prodigal son? Di ba? Ibig sabihin nilustay niya yung kayamanan ng kanyang ama sa walang kapararakang mga gawa. Pero nung bumalik siya, tinanggap pa rin siya ng kanyang ama. Kaya hindi maintindihan ng mga tao nung araw ang mensahe ng Panginoong Yesus. Yun ang mensahe sa bagong tipan. Ang Diyos ay pag-ibig at iniibig niya ang lahat ng tao. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya o magtiwala ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana naman na-touch ka ng pag-ibig ng Diyos. Kahit sino ka man na narito, kahit ano nakaraan mo, kahit ano nagawa mong kasalanan, mahal ka ng Diyos kapag tinanggap mo si Kristo. Madarama mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Kapag isinuko mo ang buhay mo kay Kristo. Pero pag wala si Kristo, hindi mo mararanasan ang pag-ibig ng Diyos kahit na anong gawin mo pa. Kaya ibinigay ng Diyos ang anak niya si Jesus. Dahil alam ng Diyos na hindi natin kayang umibig eh. Wala tayong pag-ibig eh. Dahil masamang damo nga tayo eh. Masamang halaman nga tayo eh. Nagiging mabuti lang tayong halaman, nagiging mabuting tanim tayo kapag tinanggap natin si Kristo sa ating buhay. Amen ba? Ang kahululian, 7. Sabi niya, salamat, 7 na si pastor. Alam niyo, ganun kami mga pastor, may outline kami. 7, ang pag-ibig na ito ang pinakadakila sa lahat kaysa pananampalataya at pag-asa. Pinakadakila sa lahat. Hindi ba ang Diyos ay pag-ibig? Sabihin natin lahat, ang pag-ibig ay matyaga. Palitan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay matyaga. At magandang loob. Hindi mainggitin. Hindi mayabang o mapagmataas man. Ang Diyos hindi magaspang ang pag-uugali. Ang Diyos ay hindi makasarili. Ang Diyos ay hindi magagalitin. Hindi maiksi ang pisi. Ang Diyos ay hindi mapagtanim sa kapwa. Ang Diyos hindi na kinatutuwa ang gawaing masama. Ngunit ginagagalak ang katotohanan. Ang Diyos ay mapagpatawad. Tandaan mo yan, ang Diyos ay mapagpatawad. Ano mang kasalanan na nagawa mo, kapag inamin mo, ikaw ay patatawarin ng Diyos. Alam nyo tayo, mga kapatid, ang tungkulin natin, hindi naman humingi ng tawad eh. Ang tungkulin natin sa 1 John 1:9, aminin natin. Ang tungkulin ng Diyos, patawarin tayo. Tandaan natin, ang tungkulin natin ay aminin ang kasalanan sa Diyos. At kapag inamin natin, patatawarin tayo ng Diyos.
at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Dahil siya'y matuwid at siya'y mahabagin. Dahil kung hindi na tayo patatawarin, hindi siya matuwid, hindi siya mahabagin. Pero ganun nga siya, matuwid siya at mahabagin, kaya niya tayo pinapatawad kapag inamin natin ang ating kasalanan. Marami mga Kristyano hingi ng tawad sa Diyos. Hindi naman tayo inutusang humingi ng tawad eh. Inutusan tayong aminin ang kasalanan. Sabihin natin, aminin. Kapag inamin natin, dakasa tayo patatawarin ng Diyos. Di ba? Tama ba? Kapag inamin natin, patatawarin tayo ng Diyos. Yun naman ang kondisyon ng Diyos, aminin natin ang kasalanan natin. Hindi natin itago. Hindi tayo magtututuro. Ang Diyos ay mapagtiwala. Sabihin natin, puno ng pag-asa. Ang Diyos ay mapagtiis hanggang wakas. Kaya ang tatlong ito ay nananatili, ang pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Bakit dakila ang pag-ibig? Alam nyo kapag nagpagawa ka ng bahay, may tatlong bahagi ang bahay. Ewan ko kung mag-a-agree kayo, Pastor, kapag nagpagawa ka ng bahay, nagpatayo ka ng bahay, may tatlong bahagi ang bahay. Unang-una yung tinatawag na pundasyon. Yung pundasyon hindi nakikita. Tapos pangalawa, yung structure. Yung structure, yun na nakikita ng mga tao. At pangatlo, yung bubong. Yung bubong hindi rin nakikita. Alam nyo, yung tatlong yan, yung pundasyon, parang pananampalataya yan. Pag sinabi mo sa taong nananampalataya ka, hindi naman nila nakikita eh. Pag sinabi mo may pag-asa ka, parang bubong yan, hindi nila nakikita. Pero, pag may pag-ibig ka, nakikita nila. Yung mga binanggit dito sa 1 Corinto 13. Kapag halimbawa may pag-ibig ka, nakikita ng mga tao, nadarama ng mga tao ang Diyos sa iyo. Hindi ba? Kaya dakila ang pag-ibig dahil doon natin pinoproject ang Diyos sa sangkatauhan. Alam niyo maraming mga tao na hinahanap nila ang Diyos. Kaya sila napunta sa mga rebulto kung saan-saan. Pero ang Diyos ay nasa atin. Paano makikita ang Diyos sa atin? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya nga, yung pag-ibig parang istruktura ng bahay. Nakikita ng mga tao eh. Hindi natin pwedeng itago. Hindi katulad ng pananampalataya, nasa ilalim nakatago. Hindi katulad ng bubong, nasa itaas nakatago. Pero yung structure ng bahay natin, nakikita ng mga tao. At doon natin sila nahihikayat na sila'y tumanggap sa Panginoon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, tandaan natin, inibig tayo ng Diyos para umibig din tayo sa ating kapwa. Tandaan natin, hindi tayo makakaibig sa Diyos hanggat hindi natin tinatanggap ang Panginoong Yesus sa ating buhay. Dahil ang Holy Spirit lang ang may pag-ibig. Kapag tinanggap natin si Kristo, tatanggapin natin ang Holy Spirit sa ating mga puso. Alam mo, imagine mo ang tahanan na puro pag-ibig ng Diyos. Parang langit dito sa lupa. Hindi ba sabi ng Panginoon, kung mananalangin kayo, parang dito sa lupa, parang nasa langit. Paano mangyayari yun? Dito sa lupa, parang nasa langit. Kung may pag-ibig ang Ama, ang Ina, ang mga anak sa bawat isa, parang langit dito sa lupa. Kapag may pag-ibig tayo sa church sa ating mga kapatiran, hindi natin ichinichismis. Ano man ang kanilang nagawang kasalanan, pinapatawad natin, ino-overlook natin. Parang langit dito sa lupa. Kung tayo may nakagalit na mga tao, pinapatawad natin. Hindi ba? Parang langit dito sa lupa eh. At ang sabi ng Panginoong Yesus, paano malalaman na kayo tunay na mga alagad ko? John 13 verses 34 to 35. Sa pamamagitan ng pag-ibig, malalaman na lahat ng tao na kayo'y mga tunay na alagad ko.
Kaya ipakita natin ang pag-ibig na ito sa lahat ng tao. Unang-una, sa ating sambahayan dahil silang unang nakakita sa atin eh. Paano natin hikayatin? Tinuturo nga ni Pastore, paano natin hikayatin ang mga nasa labas? Kung hindi natin maipakita yung pag-ibig sa ating sambahayan. Kaya, magsisimula sa ating pamilya. Ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Ipakita natin na tunay na umiibig tayo sa Diyos. Amen ba? Tayong lahat ay tumayo. Ama naming Diyos na nasa langit, narinig namin ang mga banal mong salita. Tulungan mo po kami na hindi kami mag-resist. Tulungan mo kami na tanggapin namin ang mga salita mo sa aming mga pusong mapagpakumbaba. Panginoon, puspusin mo kami ng pag-ibig mo upang maipakita namin ito unang-una na sa aming mga mahal sa buhay, sa ibang tao, Panginoon, lalo na sa mga hindi kaibig-ibig. Panginoon, kung paano inibig mo kami bagamat hindi kami kaibig-ibig, yun din ang ipakita namin sa lahat ng tao sa aming buhay. Panginoon, tunay nga na makita sa amin na kami mga tunay na alagad mo dahil nag-iibigan kami. Amang Diyos, salamat po na kung kami lumalakad sa pag-ibig mo, nadarama namin na dito sa lupa parang nasa langit. Dahil ikaw ay pag-ibig at ang pag-ibig mo ay binuhos mo sa aming mga puso sa pamamagitan ng Holy Spirit na aming tinanggap. Panginoon, salamat po. Inibig mo kami dahil kay Kristo. Hindi dahil naging mabait kami, hindi dahil naging banal kami, hindi dahil, Panginoon, kami naging mabuti, kundi tinanggap namin si Jesus sa aming buhay. Kaya pinagkaloob mong Holy Spirit ang daladalay pag-ibig sa aming puso. Salamat po, Ama. At nawa, Panginoon, sa kongregasyong ito, manatili ang pag-ibig mo po sa aming mga puso. Panginoon, sa aming buhay, pinupuri ka namin, pinapasalamatan dahil sa biyaya mo ito na napakalaki. Lord, nais namin, Panginoon, na puspusin mo ng pag-ibig ang aming sambahayan. Puspusin mo ng iyong pag-ibig ang iyong church. Puspusin mo ng iyong pag-ibig ang iyong komunidad. Puspusin mo ng pag-ibig ang aming bansa. Lalo na ngayon nalalapit ang eleksyon. Tunay nga, Panginoon, huwag niyong hayaan makagalit-galit kami dahil sa mga kandidato. Kundi ibigin namin ang bawat isa. Hindi dahil sa kanyang political preference, kundi dahil anak siya ng Diyos. Lord God, salamat po, Amang Diyos. Tunay nga, Panginoon, salamat po na ang pag-ibig no ito ay namumutawi sa aming mga puso hanggang habang buhay. Lord, you have loved us with an everlasting love. Salamat po, Amang Diyos. Salamat sa pag-ibig mong ito na bumabago sa amin from glory to glory, from faith to faith, from strength to strength. Panginoon, salamat po, Amang Diyos. Salamat po. Ito ang aming dalangin na may pagtitiwala at pagsampalataya sa inyong pangalan, sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Siguro, Mori, sa awit tayo. Ano yung inawit nyo kanina tungkol sa pag-ibig ng Diyos? Tinatawagan ko worship team. Pumunta dito sa harapan. Awitin natin. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kaganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo
Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus ang iyong nakikita. Makapangyarihan, magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama, lagi kong kasama, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus ang iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus ang iyong nakikita. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang naghari, binigay mo ang lahat, ibinigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus ang iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus ang iyong nakikita. Mga kapatid, ngayong umaga may gagawin tayo. Iikot tayo, ipadama natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga kapatiran. Wala tayong pipiliin, lahat ay lalapitan natin. Sabi nga, magagbatian kayo ng isang banal na halik. Binabati kayo ng tunay na iglesia ni Kristo. Umikot tayo, batiin natin ang bawat isa. Ipadama natin ang pag-ibig ng Diyos.
bless you. God bless you. Thank you. God bless you. Hi, God bless you. Thank you. Thank you. God bless you. God bless you. Alam niyo po, may patutuo ko po sa inyo. Nung araw yung unang church natin dito, Saba, may isang kapatiran, nung sabi ko na magyakapan kayo, magbatian kayo ng bananalik, iyak siya ng iyak. Sabi ko, ba't kayo iyak ng iyak? Sabi niya, Pastor, ngayon ko lang nadama na may umakap sa akin na kapatid. Sa bahay daw hindi niya naranasan na yakapin siya ng magulang niya. Pero sa church, naranasan niya yakapin siya ng kapatiran. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Walang kinikilingan. Di ba? Walang pinipili. At sa oras na ito, mga kapatid, may mga ipapanalangin tayo na sila'y nakasama natin ngayon pero babalik sila sa abroad. Iba, ipadama natin ang pag-ibig natin sa kanila. Na pabaunan natin sila ng panalangin sa kanilang pagpunta sa abroad. Tinatawagan ko si Dandan. Si Dandan. Sino? Si Amira. Tinatawagan kita, Amira. Ito mga pamangkin ni Pastora. Si Dandan, si Damir, tsaka yung misis niya, si Liz, at tsaka si Jonalyn. Okay, itaas natin ang ating mga kamay sa kanila. Ama naming Diyos na nasa langit, nais naming pabaunan ng aming mga kapatid ng isang panalangin para sa kanilang flight pabalik sa abroad. Panginoon, grant them your traveling mercies. Ingatan mo po sila. Ingatan mo ang kanilang flight. Lord, we pray for an uneventful flight, a pleasant flight, sa pagbalik nila sa Qatar at pagbalik nila sa Dubai. Panginoon, pagbalik ng aming mga kapatid, pagpalain mo ang kanilang mga hanap buhay. Salamat po na sila'y kapartner ng gawain mong ito. Panginoon, salamat po na ang pag-ibig nila'y nasa puso mo, na inuuna nilang kaharian mo sa kanilang buhay. Panginoon, i-bless mo po ang kanilang mga pamilya, maghari ang kapayapaan, maghari ang pag-ibig mo sa kanilang mga puso. Salamat po, Panginoon, sa maikling panahon na kasama namin sila.
Sila'y kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at tinatagubili namin sila sa inyong biyaya at kagandahang loob, Panginoon. Salamat po sa inyong pag-iingat. Salamat po, Panginoon. Even, Lord, sa kanilang mga sasakyang panlupa, pagpalain mo sila, Panginoon. Papuntang airport, pagdating nila doon sa kanilang pupuntahan, yung mga sasakyan nila, ingatan mo po, Panginoon. Charge forth myriads of your angels to encamp around them. And Father, we plead the blood of Jesus Christ sa kanila, Panginoon. Lord, we pray ang walang hanggang pag-iingat mo po sa aming mga kapatid na ito. Lord, we ask in the name of Jesus Christ, your Son. Amen at amen. Let's proclaim a blessing sa ating mga kapatid. Let's invoke a blessing from God. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance on you and give you peace in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ and our Redeemer. Amen and amen.